kaibigan. Okay, simulan na po naman tayo. At ngayon, alam mo, kahapon nga, medyo ang daming, marami na naman tumawag sa atin. Ay bago yan, siyempre, unahin muna natin ang ating mga pagbati. Kasi nga, ito sila kasi ang nagpapabati. Ngayon, binabati ko po muna mga kaibigan bago tayo magsimula. Dahil, ba't napunta tayo dito sa United kakabala na ating mga kababayan ngayon. Itong halalan sa Amerika. Pero bago tayo mag-halalan mga kaibigan, binabati ko muna itong ating mga kababayan. Itong si, kahapon nagpapabati. Pasensya na po at hindi ko kaagad nabati. Itong si Agnes Angeles. Ma'am Agnes, thank you for listening. Si Vilma Labong, Lionel Dacuyan, Lucila Recope at Jeff Hardy, Minalabang. Ganun din dito si Brother Jess Garcia. Kilala natin ito. Mula sa Australia. Thank you, Jess. Si classmate Evelyn Mercado Dolores at kanyang husband na si Freddy. Ito ay nasa sila ngayon. Nunod sila sa Australia. Si Relly San Diego naman ay nasa bansang US. Kumusta na niya? Parang Relly si classmate Relly San Diego. Sino ba binoto mo? Pero butante na yata ito doon. Si Rolly Hugo, Nonoy Umbal at si Sibuyet Umbal, ito yung magkapatid na ating kapitbahay dati sa Kamuning. Nasa Canada rin na ngayon at nagpapabati rin kasi nanonood sila ngayon. Si Jess Alendria, isa pa ito, Canada rin to. Ito yung magkakasama sila. Si Tito Sen Gaitos, sino binoto nyo? Tito Sen. Ayan, nasa Amerika rin. Si Rica Feliciano ng Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. Classmate si Jed Gonzales, si Grace Simugan, nasa Qatar yan mga kaibigan. Ito yung ating mga kaibigan natin ito na matagal nagpapabati. Ito si Antoinette Bantula, nasa Kuwait. Sa mga ating mga ito na medyo namimiss na daw nila yung Pilipinas. Si Antoinette Marie Martin, mga kilala ko ito, or Juan Marco. Si Bong David, ng Correspondence Investigative Source. Ito, nasa naman, the Netherlands. Bong, ingat kayo dyan Si Edwin Balasa, Gina De Lima, si Tommy Abile, Bernie Gamba. Ang dami nila. Huwag kayong mag-alala, babatiin kayo ngayon. Sigurado mababati kayo. Si Edwin Moreno, Fernan Angeles, paring Fernan, kumusta na ang Rizal? Ito, Bigwas Group, yan, sa Palawan ito mga kaibigan. Si Sherwin Marco V, naku, thank you very much, Sherwin, thank you for listening. Si Idol Des Cabardo, ayan, sa Singapore. Ito natin mga kakilala natin ito mga kaibigan. Si Bebang Kahukom, naku, pabebang-bebang ka pa, Si Erwin Corpus, si Lila, ito si Lea Kalubit mga kaibigan. Kamag-anak natin ito nasa Davao. Nolan Ariola, si Boyet Barba, Beth Barba Nakano. Ito yung ating kaklase na residente na ng Japan. Si Ken Mark, Aizen Marcos, si Grace Marie, Pao Carino Tuason, si Paul Andre Tuason. Si Ma'am Luke, ng PIO ng Marikina. Naku, thank you for listening. Si Jesse Javier Calibala. Thank you very much sa inyong pagsubaybay. Yan, Kaya yan, huwag na kayong magtampo, Ang tampuhan ay hindi pwede dito. Pero, makilala. Lahat naman tayo mababati ngayon. Ito mga kaibigan, bago natin kung ano man ating pag-uusapan, ito muna. Dahil ito ngayon ang bukod sa halalan sa Amerika, ito ngayon, magbigay muna tayo ng update mga kaibigan sa Bagyong Sioni. Para malaman ng ating mga kababayan. As of 12 p.m. ngayong tanghali, inaasahan mga kaibigan na lalabas na ng bansa si Sioni. Magandang balita yan. Lalabas na ng bansa. Ito'y matapos mag-landfall sa Bisanga Island sa Igbayat, Batanes, alas 7:15 kaninang umaga. Yan, ang bilis naman ito, Sa ngayon, unti-unti nang patungong kanluran papalabas ng Philippine Area of Responsibility
at mamayang gabi. Yan, tinataya ng Pag-asa na mamayang gabi ay nasa labas na ito. Samantalang ang signal number 1 o number 2 mga kaibigan anyway ay nakataas pa rin sa Batanes at ang signal number 1 nakataas pa sa mga isla ng Babuyan habang wala ng signal o sabihin na natin maganda ng panahon wala na pong signal yung mga nakaraang lugar na nasa ilalim sa signal 3 o ano pa mang signal sila meron. Wala na po ngayon. At wala nang signal nga. Pero yung iba pang bahagi ng Luzon ay sabihin natin na tama, wala na nga. Wala nang signal ang iba pang bahagi ng lugar ng Luzon. At pero tandaan nyo, ang sentro po ng bagyong ay nasa 15 kilometers northwest ng Igbayat. Nandun pa rin, pero papalabas na po. At sinasabi nga may lakas pa rin ito na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang bugso naman ay nasa 115 kilometers per hour. Patungo na ito ng kanluran na may bilis na 20 kilometers per hour. Kaya nga siguro mamayang gabi baka wala na ito o bukas ng umaga ay wala na ito sa loob ng Pilipinas. Hindi pa rin pinapayagan, tanda po hindi pa rin po pinapayagan pumalaot itong mga maliliit na sasakyang pandagat o yung mga mangingisda ay medyo wag muna tayong pumalaot sa lugar na may signal. Maalon din ang mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley, silangan ng Timog Luzon, Visayas at sa Mindanao. Nako, ito ang ating inantabayanan pa. Dahil nga habang papalabas ng bansa o Philippine Area of Responsibility of Sisioni, ito may kasunod na siya kaagad na nagbabanta, papasok na rin, na nakatakda o gusto rin pumasok sa ating bansa. Sa bagay, nasa malayo pa po ito, nasa 1,195 kilometers sa silangan ng Mindanao na sinasabi nga ng Pag-asa, hindi pa gaano makakapekto ito sa ating bansa. At pero papasok po ito nag-aantabay lang, hindi ko alam bakit baka na-traffic ito na. Itong LPA, low pressure area, ngayong araw, ngayong araw pala mga kaibigan, tinatayang makakapasok to ngayong araw na bagamat nakamalayo pa, 1,195 kilometers pa ito sa silangan ng Mindanao. Pag ito ay pumasok sa bansa, ito ay bago ito posibleng ito maging bagyo. Bago ito tumama sa kalupaan, magiging bagyo itong LPA at ito ay tatawaging Tonyo. Yan tandaan niyo po Tonyo po ang magiging pangalan ng susunod na bagyo. Ang punterya nito ngayon silangang Bisaya sa Visayas o di kaya sa Caraga region. Ito ang punterya niya ngayon pagtama niya sa kalupaan. Ito ay tatawagin ng Tonyo. Pero tandaan niyo po signal number 1 pa rin po ang nakataas sa mga isla ng Babuyan. At signal number 2 naman sa Batanes ay sa lugar ng Batanes at nasa ang Babuyan signal na number 2. Yan Ito mga kaibigan, punta na po tayo sa bigla na isa natin pag-uusapan Alam nyo, may tanong sana ako Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam Kaya nga magtatanong ako sa inyo. Ano po ba ang magiging epekto sa ating mga Pilipino o sa Pilipinas na rin ang ating nangyayari ngayon sa United Nations?
Ay, United Nations. Ano saan na ba? Kung ba't napunta tayo ng United Nations? United States of America. Kayo kasi yan, gulo-gulo eh. Pero, ayan, bago tayo magpatuloy, binabati ko muna si Raquel Cabantog. Thank you very much. Oo, ayan, nanonood eh. Nanonood eh. Ayun, sa Amerika, yan. Ang, ano po ba ang magiging epekto sa atin sa Pilipinas? Ano bang pakialam natin kung tutusin, di ba? Kayo, mayroon po ba kayong kasagutan? Ano po ba ang magiging epekto ng halalan ngayon sa Amerika? Kasi nga, pero bago lang, babatiin ko muna si Paring Joe, Medyo lumalamang si Joe Biden. Kawawa naman si Paring Trump. Pero, ito opinion ko itong mga kaibigan dahil alam ko yun, nag-aanuan nga yun eh. Parang mga ating mga kababayan dito ay hindi ko alam, ano tawag doon? Aligaga sila. Ano ba nangyayari dito sa Amerika? Di ba? Sa bagay, Amerika, big brother natin yan. Pero, sa pinakahuling nakalap natin, na sinasabi si Biden, ang tingin ng mga tao sa kanila, sa kanya, siguro, kaya nga siguro nagiging siya tawag to, gusto ng mga tao na siya ay, nire-respeto niya ang mga batas ng ibang bansa. Gusto nitong si Biden na magkaisa, pag-isahin. Pero ito taliwas kay Trump eh. Ang sabi, ito sabi lang ito sa mga report na lumalabas, kaaway ng ibang bansa, lalo na China, kaaway daw ni Trump yan. Yun ang sinasabi ng Kaya nga, ito ngayon, magtataka tayo, ano ba talaga magiging epekto nito? Dahil parang hindi na nga yata nagkakalayo ang halalan doon sa Amerika at saka dito sa Pilipinas eh. Alam mo sa Pilipinas parang ano na natin yan eh, kumbaga sa nakatatak na sa atin yan, na pag ikaw ay natatalo, dinaya ka. Ito ngayon ang nagiging senaryo sa Amerika na for the first time, sa tinagal-tagal ko nang tumanda ko ng ganito, wala akong narinig na isang kandidato na nagreklamo. Actually, itong si Trump kasi nga siyempre, nagiging dehado siya ngayon. Ito ay pupunta sa Korte Suprema ng Amerika, ipatitigil daw yung bilangan o proklamasyon. Siyempre, bilangan man, hindi pa tapos ang bilangan eh. Dahil nga yun, may mga lugar na dinadaya daw. Alam mo kung ano mga pandaraya ang sinasabi ni Trump? Parang sa Pilipinas, kung ano nangyayaring dayaan sa Pilipinas, ganun din ang nakikita ni Trump sa Amerika. Ano yan? Naku, ito. Flying voters. Mayroon din pala sa kanila ganun flying voters. Yung mga patay, nakakaboto. Ganyan din sa Pilipinas. Nagkakapareho. Ganyan pala pag eleksyon na lumalabas na may dayaan, flying voters din pala. Mayroon din mga patay na nakakaboto. Diba? Ito pa. Yung mga pareho-pareho mga kaibigan. Dahil yung mga kakampi ni Trump ay hindi daw pinapayagan na mag-obserba. Ayun ang kanyang reklamo eh. So, magkaroon ng dayaan, may dayaan na pala na sa Amerika. Kasi dati sa Amerika, eleksyon, kinahapunan, may resulta na eh. Okay na ang eleksyon, tapos na may presidente na. Iyon ang nangyayari ngayon. Na hindi, alam mo, 2 araw na nakakalipas eh. Wala pa rin nagiging resulta. Di ba? Ito nga eh. Sa November 5 to ano ba ngayon? Ano bang date ngayon? 6. November 5 kahapon. Pacific time mga kaibigan, tandaan nyo unofficial result meron.
sabi nga, 2 araw na ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabago ang trend ng resulta. Leading pa rin mga kaibigan si Biden na may 253 electoral vote. Kasi ang pambutuhan ko doon state by state electoral vote. At samantala si Trump mayroon 24 to 214. So malaki-laki ang lamang ni Biden. At ang makakakuha dito mga kaibigan ng 270 plus na eleksyon sa electoral vote ang siyang mananalo. Diba? Ganyan ang butuhan dyan sa Amerika Kaso nga lang medyo may sinasabi nila, may tayaan na naman daw. Ewan ko. Ano pa nangyayari dito? Dahil nga, tama si Joe Biden ay siyang ang layo, 253. Nagiging kay Trump is 214 lamang. Kaya ito ngayon, ang mayroon pa lang 500 plus na electoral vote ang Amerika. Kaya lang, ang makakakuha ng mahigit sa kalahati, 500 plus, ang mangyayari ngayon is na lang, 270. Kailangan makakuha mo 271. Kung may tie, aywan ko siguro kung gagayahin dito, Tuskoy na rin. Ay nako, hindi nga nagkakapareho nga. Alam mo, ang nakakatuwa dito itong ating mga kababayan. Yung kanilang mga nagkaroon sila ng mga sinasabi ang tawag to siya sa mga FB pag nagbigay ka ng comments. Pumunta ka dito sa Pilipinas, maraming abogado dito ang magagaling dyan sa ganyan. Ay nako, nakakatawa na tuloy para tayong nito gumagaya-gaya na rin ang Amerika ngayon. Ngayon, nagkakagulo sila sa Amerika. Ano ba talaga? Sino ang mananalo? Samantala mga kaibigan, hindi natin parang hindi na napapansin yata ng Amerika. Actually, may kabuluhan ng mga kaibigan kailan na may isang babae na talagang dinamba ng pulis. Ay, kahit naman siguro, dinuraan niya kasi yung pulis Siyempre, kahit naman sino, gaganunin katuraan mo yung isang pulis. Natural. Ibang usapan na yun. Nagkakagulungan sila doon sa Amerika. Parang hindi nila napapansin yung pagdami. Samantala, ang Amerika, ang may pinakamaraming positibo o ng COVID. Diba? Ngayon, ang world ngayon, ang bilang ngayon ng may COVID, ngayon ay 48 million na po mga kaibigan sa world. World yan 48,559,927 to be exact. Yan Pero, yun nga malaki pa rin ang nagkakaroon ng tinatamaan. Yun parang hindi na ito napapansin ngayon ng Amerika. Ang kanilang focus ngayon nasa election Ang nakarecover sa world ay nasa 32 million. Naku, malaki pa rin. 32 million, sa bagay, mas maganda kung mas malaki ang nakaka-recover. 32,939. Yun po mga kaibigan. Ito as of as of 3:08:25 ngayong umaga. Nakakalungkot, mayroon pa rin milyon ang namamatay dahil sa sakit na yan. Nasa 1,231,245. Yan po ang bilang ng mga namamatay. At ngayon, sabi ko hindi ko alam, baka madagdagan pa ngayon ang COVID-19 sa Amerika dahil wala na makikita mo naman, may mga rally, nakakadikit pa rin. So, ganyan ang magiging senaryo ngayon, madadagdagan pa yung kanilang bilang na 9,953,000
na mga positibo sa COVID-19. Ngayon, uso-uso na rin, sabi ko nga, hindi na tayo nagkakalayo sa Amerika pagdating sa eleksyon. Ngayon ko lang nalaman ngayon ko lang narinig na may nagrereklamo, may dayaan. Actually, pupunta pa nga yata ng Supreme Court. Di ba? Ito pa. Sabagay, iba na ito, ito pa rin ang tungkol pa rin sa COVID. Sa world yan, sa world. Itong 5 countries na may pinakamataas na bilang ng may COVID, ito nga US na may 9,593,622 na inaasahan, madadagdagan pa dahil sa nangyayari ngayon sa Amerika. Sumunod dyan mga kaibigan, ang India na may 8,364,036. Sinundan ito ng Brazil na may 5,590 at 25. Yan mga kaibigan ang sabihin na natin sana wala na madagdagan ang Russia mga kaibigan, mga pumapang-apat na 1,699,695. At ito, may bago, pumasok na ang France sa top 5. Nasa 1,643,521. Inungusan niya na yung iba yung mga dating kasama sa top 5. Ngayon, wala na sila. Ang pumalit yung France. Ayan, ngayon. Dito naman tayo sa Pilipinas. World yan na world. Teka, ilan na ba yung sa atin ngayon? As of 3, nasa 80, ilan? 80 plus na rin yata ang ating ngayon, di ba? Ang Pilipinas, ilan milyon na ba? Ilan thousand na ba Pilipinas? Nasa 300 plus. 380, Mga 380 plus na rin. Ako, ang dami na rin pala mga kaibigan. So, ingat-ingat po Dahil nga tayo 389 pala, yun. 389,725 as of 5. Kahapon ng tawag to 4 o'clock kahapon. So ngayon, mamaya lalabas pa yung another to 389,725. Ito ay makaraan, may dagdag yung 1,594. Yan mga kaibigan. Ako, bakit sinasabi nila medyo nagluwag na tayo, pero tumutuloy pa rin ang pagtaas ng bilang. Ang maganda mga kaibigan, halos nalalapit na doon sa doon sa nagkaka-COVID ng 349,543 yung mga nakarecover. Ito mga gumaling. Maganda dahil naidagdag dito ang 468. Kaya umakyat tayo sa 349. Pero nakakalungkot pa rin mga kaibigan dahil nadagdagan na naman ng 42 ang mga binawian ng buhay. So ngayon ay nasa 7,409. At ang isa pa sa mga malungkot, ipagdasal natin mga kaibigan, itong total active cases nasa 32,773. 32,773 itong mga active cases. Ito ibig sabihin nito mga kaibigan, ito ay may mga sakit o tinamaan ng COVID-19 na nasa mga pagamutan pa o nagpapagaling. Tama ba ako doon? Mga nagpapagaling pa sila o kasalukuyang ginagamot sa mga pagamutan. Kaya tayo naman sa nakikita ko kasi parang nagpabanjing-banjing na tayo. Yan, tingnan mo, lumabas ka ngayon, punta ka sa mga lugar, wala na. Hindi, parang wala lang. Pero, meron pa rin naman nakikita natin na nakasuot ng face mask, yung face shield, bilang, pero yung health protocols, wala akong nakikita na papansin.
Sa mga ospital, Pareho pa rin. Pareho pa rin. pareho pa rin, mga ospital. Yung iba nga dumalang, mga nagpapa-ospital ngayon. Yun lang. Wala na, mga ano na, ilang percent, hindi ilang percent, malaki talaga mga kaibigan ang ibinaba na bilang ng mga nagpapa-hospital ngayon. Dahil, takot yata ng yun na nga natatakot tayo, pero tayo pa rin naman ang gumagawa ng sabihin na natin, bakit kailangan pa natin magpabanjing-banjing? Mag-ano naman sana tayo sa sarili na rin natin. Bukod sa para sa sarili natin, para sa katabi natin, sa kababayan natin, sa mga mahal natin sa buhay, ingat-ingat lang po. Ang kaso hindi naman kasi sinusunod Di ba? Kung sinusunod lang ang protocol ng ang mga health protocol, palagay ko hindi tayo aabutin ng ganito. Totoo yan. Ang problema mas marurunong pa ang mga tao. At saka hindi lang. Pansinin niyo mga kaibigan hindi ko naman itong problema, may kaugnayan pa rin sa COVID-19. Hindi ito matapos-tapos Bakit kamo? Ang daming katanungan. Sino ang bibili ang tawag doon ng SAR, nung bibili ng COVID vaccine? Ang itinalaga, general na naman. Gigirahin mong ang tawag doon, ang COVID-19. Hindi ko naman sinasabing ang tawag doon, minamaliit ang kakayahan ng general. Ang problema naman kasi, baka pag tinanong ng kung ano-ano tungkol dyan, baka walang may sagot. Sana naman, magampanan niya ng mabuti, nagamanin ng tama, yung inaatang sa kanya ng pamalaan na asikasuhin. Pero next year pa yata, mga March or May. May ba ang pagbili niya ng mga vaccine? Akala ko ba'y sinasabi nila, andyan na, nakahanda na, ipapadala na dito, at actually nagkaroon na nga sila ng mga pinangalanan na yung mga ospital na gagamiti o gagawang pang-testing kung saan gagawin ang testing ng vaccine. Bakit hanggang ngayon wala pa? Ano na nangyayari sa atin? Ito na naman tayo, puro na namang papogi-pogi. Sabihin ngayon, tuwan-tuwan na yung mga tao, sige, magkakaroon tayo ng vaccine. Asan na? Di ba? Ako, sabi natin, naghihintay ako, pero totoo lang ayoko magpa-inject. Kasi ang gagawin para sa akin parang gagawin testing Bakit kailangan testing ng gano'n? May magtanong ako, bakit sa tao iti-testing? Ganun ba yun? Bakit hindi, yung iba kasi, bago ka kagaya ng mga antibiotics na yan, itinetesting muna sa hayop ba yun? Hayop o mga hayop o mga kaya ng tawag doon, yung rabbit, di ba? Mga daga, yung doon itinetesting muna Bakit sa ating diretso na kagad yung vaccine na yan na itetesting sa tao? Di bagat mayroon pa tayong nandun pa yung takot ng mga magulang. Sabihin na natin, yung sa Dengvaxia, pero mo ilang libong kabataan natin na nasayang ang buhay. Ang iba naman, siyempre hindi naman naamin, parang kriminal yan Pag nakapatay ang kriminal, nakita na siya bumaril, siya sumaksak, itatanggi pa rin yan. Bakit? Sabi natin, may proseso pa naman tayo Ganyan sila. To the point, pagdating, kung magaling ang abogado mo, napawalan sala ka. The same dito sa Dengvaxia. Hindi tayo nagkakalayo dun Sinasabi nila, okay, Dengvaxia. Ganun din sa COVID-19. Di ba, pag sabi na natin, pag ikaw ay namatay, sasabihin, COVID-19, ang sinasabi, hindi COVID-19 ang nakamatay sa kanya, kundi yung ibang sakit niya. Di ba? Kaya, may sakit ang tao, tinamaan ng COVID-19, iyon ngayon ang magiging dahilan ng pagkamatay mo. Pero, kung magagamot mag-iingat tayo sa COVID, pero tututusin mayroong complications yan
Kung wala yung COVID-19, hindi naman kumbaga sa ano, hindi maisturbo yung kanyang sakit eh. Di ba? Halimbawa, ako, diabetic ako eh. May igat ako. Bakit? Kasi, ang sinasabi nila, yung mga may diabetes, TB, mga lung sakit sa baga, HIV, yung mga yan ang tinatamaan o pinupunter yan ng COVID-19. Kaya, kung ikaw ay anuman doon sa mga sakit na yun, ay anuin mo na, pag-ingatan mo na. Mahirap na ngayon, mahirapan tayo sa mga testing. Bakit? Ang Red Cross, ito na naman tayo. Red Cross at ang PhilHealth ay hindi nagkakaintindihan dahil nasa laki ng utang ng PhilHealth na hindi binabayaran. Alam niyo ba kung bakit hindi binabayaran? Lumalabas na hindi nakakapagbayad ang PhilHealth dahil nga ang sinasabi, ang pinasok na kasunduan ng PhilHealth sa kanang Red Cross ay illegal. Ha? Ganun ba yun? Naniningil ang Red Cross, oo, sa PhilHealth, hindi naman makapagbayad ang PhilHealth. Alam mo kung bakit? Hinihintay pa ang Department of Justice na siyang magtawag doon, pag-aaral. Doon, ano nga opinion ng Department of Justice doon sa kasunduan na yon na bawal o illegal ang pinasok ng Red Cross at saka ng PhilHealth. Kaya ngayon, ang nagsasakripisyo itong ating mga kababayan na gusto magpa-check up, gusto siyempre kailangan natin, papasok ka sa trabaho, nasabi ikaw ay asymptomatic, pero paano ka malalaman ngayon? Siyempre mag-iingat din ang ating mga kababayan. Kung sino makakahalubilo mo, ay mag-iingat din, mag-iingatan din para hindi ka makahawa. Yun na lang, wala testing natin. Kaya nga, sinasabi na ang testing daw ng mga OFW na pumapasok ay sinisingil ng 7,000, 10,000, up to 20,000. Kung kinakailangan talaga, kung kailangan mo mabilis ang resulta, magbayad ka ng 10,000. O kailangan ng agad-agad makukuha mo, 20,000. Pero itinanggi naman yan, itinanggi yan mga kaibigan. Kaya nga ang reklamo ng Red Cross ay pinayagan kasi yung mga private entity na pumasok sa airport na magsagawa ng ganitong pagte-testing. Ang talaga naman kung tutuusin di ba ang RITM lang ang pwedeng ang tawag nun? Mag-testing? Hindi, may mga iba pa. Mayroon na. Marami ng laboratory. Oo, mga laboratory. Accredited Oo. na yun. Yung inauthorized na. Ganon? Tapos, pero sa certified na sila na pwede. Kaya lang, hindi mo maaalis sa ating mas mahal nga. Yun ang sinasabi. Ang OWA daw ay magbibigay, magte-testing na walang bayad. Yun sinasabi Sinasabi, walang bayad. Hindi ko ba sinasabi, hindi ako naniniwala dyan. Pero dahil may mga reklamo pa rin na naniningil pa rin daw. Yung private, magkano? 8,000? O, Depende. May 4,000, 6. Oo, 4,600 gano'n. Pero libo-libo pa rin. Kaya lang, yung isa pa, yung Coast Guard, Philippine Coast Guard, ay nagsasagawa rin daw ng pang-testing. Paano yan? Pag halimbawa, na swab ka ng Coast Guard, saan yung papadala? RITM pa rin. O, di ba? Kahit yung mga private, RITM pa rin ba? Hindi lahat. Hindi lahat. May laboratory na rin. Basta may laboratory ka na, doon na i-testing. Doon na yung resulta. Doon, yung laboratory, yung galing sa hospital, halimbawa private, bibigay niya sa laboratory na accredited. Okay. Yung pala, yung hospital, wala palang laboratory yun. Yung laboratory, ang halimbawa hospital, dadalhin sa laboratory na authorized. Oo. Ayun. Kasi hindi lahat ng hospital sinertify at inauthorize ng DOH. O yan pa rin mga kaibigan. RITM ng St. Luke's. Hindi lahat ng hospital ay inauthorize na mag-swab.
yun. Hindi, inauthorize na gumawa Gumawa. ng test. Pero yung Oo, swab, ng test. okay So, lang. tama. O, pwede rin. Isaswab ka doon, pero dadalhin mo pa rin sa laboratory. Tama. Ang laboratory ngayon ang magbibigay ng resulta. Mayroon yata sa Mandaluyong, no? Oo, meron sa Mandaluyong, Mandaluyong, St. Luke's, St. Luke's, si malalaking ospital. Yan. Chinese General. Yung Chinese, meron yan. Sigurado yun. Ayan. Ang hindi nga lang ang namong problema nga lang ay itong ating mga kababayan na gusto naman, siyempre, lalo pa nga OFW, di ba? Pag-uwi dito, siyempre kailangan ipateste ka rin, pwede papasukin na lang ng papasukin kahit wala ka na, hindi ka na-test. Kaya, ang pag-iingat ay nasa atin pa rin mga kaibigan. Hindi yung sa kanila, hindi yung sa ganun. Atin, sarili muna natin mga kaibigan, bago tayo magsalita, o mag-iingat ka dito ganyan. Pero ang tanong, ikaw ba nag-iingat ka? Ako ba nag-iingat? Diba? Nasa sarili na po natin muna yan. Kaya kung gusto nating tumulong sa pamahalaan, tulungan na lang natin. Na bagamat kung kayo nakikita nyo, sabi nga ng iba, kulang ang response ng pamahalaan dito sa COVID-19, sa pandemya nito. Kulang na kulang. Kaya nga, yung iba, hindi ko alam ano na lang kanilang magagawa. Yung iba, naghihintay na lang, ano ba mangyayari sa atin dito, di ba? Naubusan na tayo ng pera, yung bilyon-bilyon natin, wala na. Sinasabi ng Pangulo, kaya nga pagbaba ng Pangulo, ano sabi niya? Wala ng pera. Ganun lang. Andito ka, wala ng pera. Ano pang gagawin natin? Pero, ang sinasabi, mayroon daw siya mga pinag-utos niya kung anong gagawin. Mahirap naman kung tayo ay aasa at aasa na lang. Dahil nga ngayon, kung pasin natin, yung mga ayuda na ating hinihintay sa pamahalaan ay medyo wala na akong nakikita, wala na akong nararamdaman na kahit isa sa ating mga kababayan na nangihingi ng ayuda ay wala na. Kaya nga, ang ginawa ngayon ng pamahalaan, sige, payagan na pumasok yan. Pero, hindi ba nila natansya o na-balance ang pagdami ng COVID at saka pagpapasok sa mga trabaho, pagpasok sa mga, ngayon, ilang sa mga sasakyan na rin daw ang pinayagan, pero wala akong nakikita dito eh. Meron ba kayo nakikita ng mga pumapasada? Bibihira. Mayroong mga bus, oo. Pero yung mga jeep, wala eh. Alam mo naman, kung sasakay ka rin naman sa bus, hindi naman ganun karami ang sakay nila at hindi 100% eh. Pero meron pa rin nangyayari yan. Yung mga sa bayan ng Marikina, tingnan natin. Punta ka, tingnan mo yung mga bus from Cubao. Naku, marami pa rin. Mayroon sabi, may distance. Wala na yata distancing ngayon. Magkakadikit na. Mayroon pa rin mga lugar, kagaya ng San Mateo. Tricycle, pwede magsakay ng dalawa. Marikina, hindi pwede. Isa lang dapat sa isang tricycle. Ang problema, magkano bayad? Di ba? Kasi sayang yung isasakay pa na iba eh. Siguro, sumakay ka mag-isa, babayaran mo yung iba. Kung ganun ang sitwasyon. Pero, huwag naman sana. Di ba? Dumadami tayo eh. Ngayon, payagan lang ng gumawa lang ang Red Cross sa pag-testing. Sana naman, Senator Gordon, huwag mo na munang maintindihan yan eh. Kaya lang, kailangan din ng siyempre, hindi naman gagalaw ang Red Cross, hindi uusap kung walang sabihin nga natin, panulak. Ang panulak doon ay ilang bilyon. O bilyon na nga yata. Kaya lang, ang kabagalan ngayon ng pag-aksyon ng pamahalaan, dapat resolbahin na agad yan. Hindi pa yata nare-resolba, kaya nga ang Pangulo nakapagsalita na kay Gordon, namukha daw pera eh. Ano namang gagawin? Siyempre, saan kukuha ng mga sa budget ang Red Cross kung hindi sila babayaran ng ganun? Dahil yung kanilang binili rin naman daw nila yun.
Kaya, ayan, meron pa ako nabasa. Kaya pag-iisipan natin, ang sinasabi ng PhilHealth, nagbigay sila ng pondo sa Red Cross para pambili ng test kits. Ang problema, ang sabi naman ng PhilHealth, inaniningil ang Red Cross din eh. Ewan ko magkano, basta libo rin. Or 3,000 yata, ganun. Sabi naman, ba't kayo maniningil? Binigay ng PhilHealth yun, pondo yun. O ngayon, siguro ang usapan nila, at sinasabi nga, ito, lumalabas na, ng PhilHealth ay may utang ng, may utang na bilyon sa Red Cross. Kaya itinigil muna ng Red Cross ang kanilang trabaho. Ewan ko kung naandun pa sa kanilang mandato pagiging pagmamalasakit sa tao. Dahil ang Red Cross, kaya nga tawag Red Cross, sila ang bubuhay, ang magdudugtong ng buhay kung kinakailangan sa mga taong nangangailangan. Pero sa ginawa ngayon ng Red Cross, parang lumalabas na pera-pera na lang. Hindi ko alam ang rason ni Gordon, basta sabi lang niya, paano kami gagalaw kung walang panulak? Ika nga, kasi kung walang ganon, gawan ng paraan. Palagay ko may magagawa pa rin namang paraan ng Red Cross kung sa kanilang mandato. Pero nangihingi na sila ng tulo. Hindi ko lang alam kung ang mga ilangan ka ng dugo, magbabayad ka pa o bibili mo pa dugo. Samantala yung mga dugo na nasa Red Cross ay ano lang yun, parang donation din lang yun. Diba may mga bloodletting activities. O kung bibili mo pa yun, ano na lang. Sa bagay, kung bibili mo naman, siguro kung minimal lang. Kasi nga, yung mga gamit doon na ginagamit doon, ang dugo, okay, walang bayad. Pero yung mga kagamitan, may bayad po yun. Hindi yung yan wala namang, paglalagay mo sa dugo. Diba? Pero, huwag naman sana yung sa isang dugo, ilan cc yan, bibili mo ng ilan libo, pinakamababa yata, ayaw mo. 1,000. Kung sabi natin, wala pa 1,000, 900, 800, mataas pa rin po yun. Lalo dun sa mga tao, mga kababayan natin, na halos hindi na makabili ng pagkain nila. Yun yung pagkain eh. Medyo hirap pa sila i-produce. Yung pakayan ng dugo na hinihingi. Pero meron din naman sila ang Red Cross kasi noon sa way back anong taon pa yun eh. Sa City Hall ng Quezon City noon, nagpakuha ako ng dugo. Nagbigay ako. Binigyan ako ng card at sabi sa akin, pag nangailangan ka ng dugo, i-present mo lang itong card. Hindi ka na mahirapan. Pero wala naman sinabi kung may bayad o wala. Oo, madali ka makakuha kung may card ka. Ang problema, magkano babayaran. At the same time, ang maganda pa rin dyan, nangailangan ka ng type, papalitan mo lang. Halimbawa, kailangan mo type O, ang naibigay mo type A, papalitan nila kung anong kailangan mo. Halimbawa, kailangan mo ng 5cc, type O, palitan mo ng ibang, kahit ibang, yung nandugo, type ng dugo, pwede naman daw yun, papalitan mo ng ibang dugo. Tamo ngayon, hindi ko lang kung may open pa ngayon yung mga blood bank, mayroon pa ba ngayon? Ha? Mayroon pa rin ba? Ayun, ay mga tao, yan, nagbebenta ng dugo. Di ba? Mahirap yan eh. Kaya, sa bagay, kung malusog ang katawan mo, ang sinasabi naman nila, mas maganda yung natatanggalan ka ng dugo kasi nga po, nalilinis. Kaya, ewan ko kung wala akong alam dyan. Nagpapalit. Oo, pinapalitan yung dugo. Pero yung type, hindi pa doon nagbabago, ano? O kung type ka pa, mabuhay ka ng type. Alam mo, pag tinanggalan ka ng dugo, magiging type A kayo. Mahirap yun, hindi yun mangyayari yun. Ang sa ngayon, wala nang ako nakikita masyadong blood bank eh.
bibihira na lang. Siguro kung wala ng Red Cross, wala makuha sa Red Cross, ay pupunta na sa mga blood bank. So mga kaibigan, alauna na po, ay nako, inabot alas 2 na pala. Nako, saan ba yung utak natin? Wag ko tayong wag tayong magpabadjing-badjing mga kaibigan dahil yung bagyo nandiyan pa. Hindi natin alam, may kasunod na naman na bagyo at sa Mindanao ang tinutumpok niya, malamang malapit-lapit yan sa Metro Manila. Baka magbago ng dadaanan yun at mahagip na naman tayo. So yan mga kaibigan, maraming salamat at Biyernes nga pala, no? Happy weekend. Monday na po tayo magkikita-kita dahil ang ating programa ay hanggang Biyernes naman po. Pero kung kinakailangan mag-programa tayo bukas, gagawin po natin yan para sa serbisyo sa publiko. Maraming salamat po.